Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-supporters. Muli, nandito naman po tayo ngayon sa ating palatuntunan na aking pinabagatang ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Pero syempre bago po natin itong pisahan, nais ko munang batiin ang ating mga kaibigan. Lalong-lalo na ang Team Kapuso na nandyan ang ating founder, Ma'am Jane, Ma'am Chrissy Alforte, kapatid Miss Thor TV, Sir Freddy, kapatid Marie, kapatid Sam TV, kapatid Irene, kapatid Arnel Plaza, Ma'am Nelia, at sa lahat-lahat ng Team Kapuso na laging sumusuporta dito sa ating palatuntunan. Shout out po sa inyong lahat at syempre sa aking kasama rito sa aking bahay. Isa rin pong vlogger. Sana niyo masuportahan ang kanyang bahay. Firearms Instructor by Elmer Pilorin. At syempre nandiyan naman si kapatid na ROC Out of the Box. Diyan si Sir Erwin Panganiban, Ate Josie Tixon, at syempre sa lahat ng mga team na bumibisita after ng ating premiere, at syempre sa aking team, DVDG Family. At ngayon, mayroon naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, itago mo na lamang ako sa pangalang Idmar. Kuya, isa rin po ako sa masugid mong tagapakinig dito sa iyong palatuntunan. At dahil dito, nais ko na rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Kuya, nagtatrabaho ako bilang isang salesman ng cellphone. At doon ko nakilala ang itago na lang natin sa pangalang Norma. Nakasama ko pa si Norma sa aming stall ng cellphone. Hanggat sa lumipas ang mga buwan. Dahil lagi kaming magkasama. Hindi maiwasang hindi mahulog ang aking loob sa kanya, Kuya. Lalo na pareho naman kaming single. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, Kuya. Naligawan ko si Norma. At dahil nakuha naman ni Norma ang aking loob at nakita naman niya kung gaano ako ka-gentleman sa kanya at minahal ko siya. Hindi rin nagtagal, Kuya, sinagot niya ako. Masaya kami lagi na magkasama sa tindahan. Excited laging pumapasok
Pero hindi kami nagpahalata dahil baka malaman ng may-ari. Baka tanggalin kami. Kaya minabuti naming kami lang ang nakakaalam, dalawa. Hanggat sa napagplanuhan na namin, kuya, na mag-live-in. Dahil nakilala naman ako ng kanyang mga magulang dahil lagi ko siyang hinahatid sa bahay. At doon, naglakas loob ako na kausapin ang kanyang mga magulang na kung pwedeng mag-live-in muna kami ni Norma habang nag-iipon pa kami ng pera para sa aming pagpapakasal. Dahil nga matagal naman nila akong kilala, pumayag ang kanyang mga magulang, kuya. At dahil may sariling kwarto si Norma, minabuti naming doon na lang magsama. At pinayagan naman kami. At dahil doon, sumusuporta din kami, kuya, sa kanyang mga magulang. Kung ano mga kailangan sa bahay, binibili namin ni Norma. May pinsan si Norma, kuya, na nag-aral at doon tumira sa kanila. Dahil ang paaralan na sa itago na lang natin sa pangalang Sheila ay malapit lang sa bahay nila Norma at malayo ang mga magulang nila Sheila. Si Sheila, kuya, ay may pagka-liberated. Laging nagsusuot ng shirt na maiksi. At minsan nakasando lang. Kaso, barkadista. Minsan sinasaway ng mga magulang ni Norma. Dahil minsan umuwi ng lasing. Pero may katigasan ng ulo, kuya. Sabi nga ni Norma, kahit mga magulang ni Sheila ay hindi pinapakinggan. Kaya hinayaan na lang ng mga magulang ni Norma si Sheila kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil ayaw na raw ma-stress pa ng mga magulang ni Norma. At dahil doon, kuya, nagbago ang schedule namin ni Norma. Dahil nagkaroon ng panibagong branch ang aming store ng cellphone. Kaya nandun ako sa kabila. At
hindi kami sabay mag-day off ni Norma. Isang araw, day off ko noon. Nabigla ako kuya dahil may kumatok sa aming pintuan. Nagising ako sa aking pagkatulog. At nung binuksan ko, si Sheila kuya. Pagbukas ko ng pinto, si Sheila ay nakatapis galing naligo. At manghiram daw siya ng charger ng cellphone dahil naiwanan niya ang kanyang charger sa kanyang mga kaibigan. At binigay ko naman. At sabi niya, isasauli lang niya pagkatapos niyang mag-charge. Sabi nga niya, huwag ko na lang ilak ang pintuan para pag isauli niya ang kanyang charger, ang charger niyang hiniram sa akin, ay buksan na lang niya ang pintuan at isauli na lang niya para hindi raw siya makaistorbo sa aking pagkatulog. Kaya natulog ulit ako kuya. Kaso laking gulat ko, nagising ako kuya. Na nandyan si Sheila sa aking tabi. At tinanong ko siya kung bakit siya naroon. At sabi ni Sheila, wag na lang daw ako maingay. Dahil wala naman dyan ang mga magulang ni Norma. Umalis daw, may pinuntahan. At iwan ko ba, tinabihan ako ni Sheila kuya sa aking paghiga. At dahil doon, may nangyaring hindi inaasahan sa aming dalawa. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Naging mahina ako kuya. Pagkatapos ng aming ginawa, doon ko naisip, papaano na lang kung malaman ng mga magulang ni Norma. Pero sabi ni Sheila, huwag daw akong mag-alala at walang makakaalam. Yun nga kuya. Tuwing nagdi-day off ako, pumapasok si Sheila sa aking kwarto. At kung minsan, kung nandun ang kanyang mga magulang ni Norma, sa labas kami nagkikita. Ang akala ko'y hindi malaman ni Norma. Dahil sa tuwing nakikita kami ni Sheila na naglalambingan ni Norma, nagsisilo siya kuya. At doon na ako natakot.
baka malaman ni Norma ang lihim namin ni Sheila. Although walang ligawan na nangyari, pero natakot pa rin ako. At totoo nga, kuya, walang lihim na hindi mabunyag. Dahil nang hindi na matiis ni Sheila ang kanyang pagsisilo sa amin dalawa ni Norma, sinabi niya na kay Norma, kuya, na may nangyayari sa amin dalawa. At ang problema pa daw, hindi na siya dinatnan. Galit na galit si Norma sa akin. Sinampal ako ni Norma, kuya. Wala akong magawa. Dahil kasalanan ko. At nang malaman ng papa ni Norma, sinuntok ako, kuya. At pinalaya sa bahay. Doon nagsimula ang kalbaryo ko, kuya. At yun ang hindi ko napaghandaan. Mahal ko si Norma. Pero wala akong may paliwanag sa kanya dahil sa ginawa ko. At dahil doon, kuya, nagkatotoo, nabuntis nga si Sheila. At dahil doon, kami na ni Sheila ang magkasama. Nang hingi pa rin ako ng tawad sa mga magulang ni Norma. At sabi ng mga magulang ni Norma, kailangan kong panagutan si Sheila dahil nagdalang tao na siya. At lumayo na raw kami ni Sheila. At doon nga, kuya, hanggat sa ipinanganak ni Sheila ang batang lalaki. Dahil doon, umalis na rin si Norma sa aming pinagtatrabahong tindahan ng cellphone. At nagpakalayo-layo siya. Hanggat nasundan pa ito ang aming anak ni Sheila. Nasundan ng pangalawa na babae.
2 taon ng pagsasama namin ni Sheila, kuya. Bumalik siya sa kanyang bisyo. Umuuwing lasing. Hindi ko maintindihan kung kailan 2 na ang aming anak. Doon siya nagbago. At ang mahirap pa, nagkaroon siya ng ibang lalaki, kuya. At sinabi niya sa akin, dahil wala daw siyang kasiguruhan sa akin kahit 2 na ang aming anak, nakipagrelasyon siya sa isang engineer. At sabi niya, maghiwalay daw kami at iiwan niya sa akin ang 2 naming anak. Ang sakit ko yan ng aking naramdaman nang sinabi niya yon. Ang buong akala ko'y hindi niya magagawa sa akin. Naging maayos naman ako sa kanya. Kaya minsan naisip ko na nakarma ako ni Norma. Hirap ko yan ang kalagayan ko. Kaya inuwi ko ang aking mga anak sa aking mga magulang para makapagtrabaho ako ng maayos. At doon nalaman ko na buntis na rin si Sheila. Kaya wala na talagang pag-asa, kuya, na magkabalikan pa kami. Kaya nag-focus na lang ako sa aking mga anak at kinaya ko. At dahil doon, dahil lumalaki ang mga bata, gusto ko nang mayroon akong maipon. Kaya nagdesisyon akong mag-ibang bansa, kuya. Nag-apply ako bilang isang salesman sa Qatar. At natanggap naman ako. At hindi kalaunan, nakaalis din ako ng bansa. At nakarating ako sa Qatar. Magtatatlong taon noon na wala kaming komunikasyon ni Norma, kuya. Nagulat ako nang may ma-receive ako na text sa Messenger galing kay Norma. Nangumusta si Norma sa akin, kuya. At doon, napaka-excited ko na nagkumustahan kami. At naging masaya ako na nakausap ko ulit si Norma. At doon nalaman daw niya na naghiwalay kami ni Sheila. Naikwento daw sa kanya
Kaya niya ako kinuntak at kinumusta. At sinabi ko ang totoo, kuya. Na mahal ko pa rin siya. At nanghingi ako ng sorry sa kanya sa mga nagawa kong kasalanan sa kanya at sa kanyang mga magulang. At doon nasabi ni Norma na hanggang ngayon ay single pa siya. Kaya nakiusap ako sa kanya kung pwede pa namin buksan ang aming mga puso sa isa't isa. Hindi sumagot si Norma, kuya. Basta sabi lang niya, tingnan na lang daw sa dulo. Kaya ngayon, kuya, tuloy-tuloy ang aming komunikasyon ni Norma. At nagpasalamat ako sa kanyang mga magulang. Dahil napatawa din ako sa mga nagawa ko sa kanila. Ngayon, nandito pa rin ako sa Qatar. At pinaghahandaan ang pag-aaral ng aking mga anak. At nililigawan ko na ulit si Norma, kuya. Sa totoo lang, naging kami ulit ni Norma, Kuya Calvo. Laking pasalamat ko sa kanya sa mga nagawa kong kasalanan. Tinanggap pa rin niya ako. Sabi ko nga sa kanya, kung mangyayari man na magkasama pa kami ulit, hindi ko na gagawin pa ulit ang ginawa ko nung una. Kuya, maraming salamat sa iyong palatuntunan. Naway may napulutan ng aral ang tagapakinig ng iyong programa. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang. Edmar. Sir Edmar, maraming salamat po sa iyong pagtitiwala
dito sa ating programa. Salamat sa pag-share ng iyong kwento ng buhay. May napulutan tayong aral dito. Ang masasabi ko, hindi naman tayong lahat ay perpekto. Lahat may kahinaan sa buhay. At ang nangyari sa inyo ni Sheila ay masasabi nating aksidente lang, pero hindi mo nakontrol ang iyong sarili. Nadala ka ng kapusukan. Pero nangyari na. Ang mahalaga, nagkabati ulit kayo ni Ma'am Norma sa mga nangyari sa inyong hindi maganda. Pero na-reach out ka pa rin po ni Ma'am Norma. Ibig sabihin, mahal ka pa rin niya. At kung may nangyari man na hindi maganda sa inyo ni Ma'am Sheila, siguro dahil kayo talaga ang tinadhana ni Ma'am Norma. Dumating lang ang mga hindi inaasahang problema. Dahil siguro nga, yun ang guhit ng iyong palad. Pero dahil bumalik na si Ma'am Norma sa buhay mo at napatawad ka ng mga magulang niya, sana sa susunod ay hindi mo na uulitin pa ang mga hindi magandang nangyari noon sa inyo. Kaya maraming salamat po, Sir Edmar, sa iyong kwento ng buhay. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ni Sir Edmar? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ang magpadala ng kanilang kwento ng buhay dito sa ating palatuntunan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe at share. At syempre mag-comment para ating mabasa ang inyong mga komento. Muli, ito nga po pala si Jun Sahay Bert, ang lagi nagsasabing, God bless us all.